What's up everyone? Bagong araw, bagong vlog. Another day, another vlog. So, in-English ko lang. Kumusta kayo? At ngayon, nandito ulit tayo para i-share, okay? What is a jail or kulong? Okay, so muli, salamat sa mga patuloy na nanonood. 50 viewers natin. 50,000, okay. So, naglalaba pala ako. Okay, samahan nyo ako maglaba habang nagkukwento ako about my experience. Okay, so itong experience na to is pan lang naman. My opinion. Okay. So, kung mayroon kayong problema or whatever, so dito na lang ako na lumalaban sa buhay. So hindi pa ako totally okay kasi I'm still in the process. So I'm praying na makapagpatuloy. Okay. So punta tayo sa ating topic. Okay, so sabi ko nga sa mga last vlog natin, mga ganitong setup. Okay, so malapit na yung mga hearing ko. August. Okay. Prepare na yung kailangang i-prepare, yung ebidensya, yung kailangan kong i-defense, okay? O kailangan kong depensahan, okay? So, sa akin is very stressful dahil hindi naman ako ganun kayaman o wala nga, negative nga eh. So I'm praying to God na ibigyan niya ako ng wisdom kung paano ko didepensahan yung sarili ko. Pero dahil wala rin akong pangkuha ng abogado, so bahala ng Diyos na dumipensa sa akin. Andun pa rin yung takot, okay, sa lending or whatever ng mga investor ko. Pero mas natatakot ako sa Panginoon. Ngayon yung experience ko ngayon is very hard. Hindi ko ma-explain kung paano. Araw-araw na lang akong umiiyak dahil yung mga nakikita mo yung mga investor mo dati na gusto mong bayaran, gusto mo silang bayaran pero wala kang pangbayad. Nakakalungkot yung ganong sitwasyon. So andun yung prayer ko na himala na lang ng Panginoon. Ngayon nire-ready ko yung sarili ko dahil andun pa rin yung stress, andun pa rin yung pakiramdam na totoo nga yun, yung pag wala kang natatapos na utang kasi ang lalaki nga, okay, merong nag-file sa'yo ng kaso at hindi mo lang kung sinuunahin mo or whatever dahil ang hirap sa pakiramdam. Mayroon kang taong gustong bayaran pero hindi mo mabayaran. Yung mga taong dapat unahin mo sila pero hindi mo sila mauna. Meron yung sa korte, whatever. So, as very hard, andun yung parang realization ko na, okay. So, pag nakita ko yung mga taong nahiraman ko, nautangan ko because of the business, parang parang pinipiga ako. Ayan. Pinipiga ako. Yung pakiramdam na nakakahiya, hindi ko na kaya, parang yun nga, Lord, kunin nyo na lang ako. So bago matulog, iyak na lang. Yan, alam nyo ba, iniiyak ko na lang to sa Panginoon. Andun talaga yung depression na ayun na naman, ito na naman siya, bakit ko siya nakikita, kailangan ko ba siyang bayaran kaso wala akong pambayad. Andiyan na yung kaso, andiyan na siya, ano ang sabihin ko. So paulit-ulit tayong in-humble ng Panginoon. Andun yung realization ko na we need to be humble to God. Kumbaga kahit na anong sitwasyon. So sa akin, andun pa rin yung para sa akin, ang aking magandang perspective dito, yung parang
o nakita mo siya, you need to be humble. Kailangan mo magpakumbaba dahil nasa sitwasyon ka. Pero andun yung realization ko na kahit na meron o kahit na wala na ito, sana Lord ay andun pa rin yung humble spirit, yung parang pagiging mababa, andun pa rin yung parang kahit na mabayaran ko sila, sana andun pa rin yung nasa baba pa rin ako Lord, yung nagpapakumbaba po ako kahit na mabayaran ko man sila or himala nyo po yung gagawin nyo po. So andun yung realization ko na Lord, thank you. Kasi lagi nyo akong nire-remind to be humble. Bata ako na nag-start magnegosyo, bata ako na nakahawak ng milyon, bata ako na madaming na experience, bata ako na nakita ko yung totoong buhay, nakita ko yung totoong tao, nakita ko yung paano mamuhay dito sa mundo. So salamat sa Panginoon. Kaya merong time pa rin na hindi ako makatulog, merong time na sunod-sunod o whatever, sakit sa ulo, pray ka na lang, tunga ka na lang, tapos iyak na lang sa Panginoon. Yun yung pinaka biggest experience ko hanggang ngayon. Kahit nasabihin natin na nakakain ako ng kahit papano, pero may time na pipiliin mong kumain dahil hindi mo nakakaya. Pero by the grace of God, nagpapatuloy tayo. Alam nyo ba, meron akong narinig doon, okay lang sa shop, okay, merong mga pastor, sabi niya, okay, you need to be a faithful. Basta magpatuloy lang tayo sa Panginoon. So kung ikaw nanonood, wala ka pang Panginoon sa buhay, yung sinasabi kong faithful is yung maging faithful tayo sa Panginoon. Yung kailangan mo nating malaman, kung ikaw wala ka pang Panginoon, kailangan mong magkaroon ng Panginoon sa buhay mo. Yung sinasabi ko na ako nakakatakot yung utang, nakakatakot lahat, nakakatakot harapin yung mga nakakatakot dito sa mundo, pero sana mas matakot tayo sa Panginoon. Dahil tayo ay makasalanan, sabi nga sa Bible, for all have sinned and come short of the glory of God. Ibig sabihin, lahat tayong mga makasalanan ay pwede tayong mapunta sa impyerno. Hindi tayo makapunta sa kaluwalhatian ng Panginoon. Revelation 21:8, lahat ng mga kasalanan, lahat ng mga sinungaling, simpleng kasalanan, tayo mapupunta sa impyerno. So, dun tayo dapat mas matakot sa judgment or sa impyerno na pupuntahan natin, future beyond the future. Pero in positive side, dapat nastigin natin yung future beyond the future na yung heaven na para sa atin talaga. Paano nga ba natin makukuha yun? Bakit ako nakapagpatuloy? Dahil sa biyaya ng Panginoon. By the grace of God, sabi sa John 46, Jesus said unto him, I am the way, the truth, and the life. No man can unto the Father but by me. Ang Diyos lang yung dahan at ang katotohanan. Hindi ako yung magliligtas sa inyo sa impyerno, pero I want to encourage you, kahit na pangit pa yung sitwasyon ko ngayon, I want to encourage you na magpatuloy tayo kasama ang Panginoon ngayon na. Kung gusto mo na makapagpatuloy, yes, normal na yung bigat. Andiyan na yun. Hindi natin, kasi ito yung consequence eh. Kahit ako rin, okay, ito yung consequence sa buhay ko. Kailangan kong harapin to kahit na sobrang durog na ako. Kahit na sobrang basag na ako. Pero naalala ko, kahit na sobrang basag na tayo, kahit tayong buuin ng Panginoon, kahit tayong patawarin ng Panginoon. Sabi nga eh, yung sa Japan parang binabasag pa nga yung parang yung kailangang basagin tapos bubuuin nila para maging art, maging maganda. Nagkaroon tuloy ng art or parang nagkaroon tuloy ng magandang design. So tayo, pwede tayong buuin ng Panginoon na so kahit na sobrang makulit tayo, makasalanan tayo, whatever we do, na nagawa natin kasalanan sa Panginoon, papatawarin niya tayo. Sabi sa Romans 10:10, if thou shalt confess with thine heart the Lord Jesus Christ. Kumbaga, ang sabi doon na kailangan mong mag-confess sa Panginoon, kailangan mong tanggapin siya bilang tagapagligtas at maliligtas ka. Ngayon, simple lang naman. Ang pino-point out ko lang naman, kung ikaw, nadidepress ka na, makukulong na tayo, whatever, ang pinaka pag-asa natin, yung langit. Ang ibig ko sabihin, ang Diyos, yung pag-asa natin. Kung ikaw kapatid, wala ka pang Panginoon sa buhay mo, ngayon, I want to encourage you. Tanggapin mo na ngayon ang Panginoon bilang tagapagligtas. At pagsisihan na natin lahat ng ating mga kasalanan. Naalala ko, meron din nagsabi ng pastor na nag-fellowship kami hanggang 1 AM sa shop.
Sabi niya, ang Diyos nagsishare pa rin siya ng gospel kahit na siya ay nasa krus or siya ay napako at malapit na siyang mamatay. Ano sabi niya doon sa kabila? Yung napako na parang nakagawa rin ng kasalanan, 'di ba? Lahat ng pinapako is meron kasalanan. Pero ang Diyos wala siyang kasalanan pero pinako siya. Pero pinako siya para bayaran kasalanan natin. Ngayon, bibigay pa rin siya ng gospel, ng good news na kagaya nito na nakapagsuluin pa rin siya. Sabi niya dun sa katabi niyang nakapako rin sa krus. Sabi niya, naniniwala ko sa iyo. Hindi ko alam yung totally parang pangungusap or term. Basta ang pinopoint out ko is parang ang gustong sinasabi sa Bible is ang gustong yung parang yung sinasabi sa Bible na yung sa isang katabi niya na nakapako sa krus is naniniwala ako sa, kumbaga by faith siya na ililigtas siya. Hindi para tanggalin yung kanyang pako para ibaba siya, kundi naniniwala siya na meron siyang eternal life na pupuntahan after nila mamatay. Dahil yung isa, ang request niya dito sa isa niyang katabi, o kung talagang Diyos ka, dapat iligtas mo yung sarili mo, ligtas mo ako, baba mo ako, tanggalin mo pa ako. Hindi yon. Pero ano sabi niya doon sa kabila, na naniniwala na siya ay iligtas sa impyerno o iligtas sa eternal death. Anong sabi niya ng Panginoon? Ngayon mismo ay makakasama kita or mapupunta ka ngayon sa langit. Kahit na tayo ay mamatay na ngayon or makukulong na tayo, pwede pa rin tayong mag-soul win o kaya naman pwede pa rin tayong maligtas sa impyerno. Ngayon mismo kapatid, kung di mo pa tinanggap ang Panginoon bilang tagapagligtas sa iyong buhay, tanong ko sa iyo, kung mamamatay ka, saan ka pupunta? Pwedeng mamaya, pwedeng bukas, whatever. Kung hindi mo alam, impyerno yung bagsak natin. Pero kung gusto mong maligtas sa impyerno, ito yung prayer at ito yung pinopoint out ko na kailangan natin ang pananampalataya sa Panginoon by faith. Hindi natin kita yung langit, hindi natin kita yung impyerno, hindi natin kita yung mukha ng Panginoon, pero naniniwala tayo na mayroong Panginoon sa buhay natin. Tayo maliligtas at magsisita sa ating mga kasalanan. Ngayon, magpipray tayo, sundan mo lang ako sa prayer at matapos na tayo sa ating vlog. Let's pray. Panginoong Diyos, ngayon po mismo, salamat po dahil narinig ko ang katotohanan at ang inyong salita na kayo po pala ang magliligtas sa aking kaluluwa pag ako ay namatay. Salamat po dahil kayo po ay napako sa krus para bayaran lahat ng kasalanan ko. Panginoon, nagmamakaawa po ako. Patawarin niyo po ako. Tinatanggap po kita bilang Panginoong Diyos ng aking buhay. Pumasok po kayo sa aking buhay. Papasukin niyo po ako, Panginoon, sa inyong kaharian. Salamat po sa heaven na aking hope o pag-asa. Salamat po, Lord. Ito po aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sabi sa Romans 8:1, kung sino daw ang tumanggap sa Panginoon, niwala sa Kanya, hindi na siya i-condemn. Siya na ay mapupunta na sa langit at magkakaroon siya ng Holy Spirit. Ang Holy Spirit ay ang Panginoon. Kaya advantage yun as a Christian. Congratulations! Kapag may Panginoon na tayo, meron tayong kinakapitan. Walang iba kundi ang Panginoon. Kaya tayong lahat, lumaban tayo hanggat pinaglalaban tayo ng Panginoon. Sabay-sabay tayo magpatuloy sa Panginoon. Congratulations! Ngayon ay save ka na dahil tinanggap mo ang Panginoon. Sinisigurado ko pag tinanggap mo ang Panginoon ngayon mismo, you are saved na. Yun yung pangako ng Panginoon. Kung totoo ang yung puso mo, yun yung decision mo na pinapasok mo ang Panginoon, naniniwala ka ng palataya ka, ngayon mismo ang pinaka-best gift at pinakamagandang nangyari sa buhay mo. Nagkaroon ka ng Panginoon sa buhay. Dahil ang Diyos ang magliligtas sa atin sa impyerno. Ang Diyos ang magbibigay sa atin ng kalakasan para magpatuloy dito sa mundo. Ang Diyos na mapagpatawad. Ang Diyos na siya ang gagawa ng milagro sa ating buhay. Kahit sa aking problema, naniniwala ako doon. Kaya,
tuloy lang tayo. Salamat sa panonood and see you in my next vlog. Okay, patapos na rin ako. Ako po ay magkoka na lang. Dadawni ko siya tapos sasampay ko na. Bye bye. God bless.